Ngayon, sa madaling salita, kung hindi lamang mangungurapsyon, kung hindi lamang mangungurakot, yung mga taong dapat nagtatanggol at nag-iipon ng pera ng kaban ng bayan at naitutulong sa ating mga kababayan, dapat sobra-sobra pa sa hinihingi na 71 billion ng PhilHealth, yung available na hindi na kailangan pang i-withdraw sa investment bank ng PhilHealth sa pagkakataong ito, dahil ang hinahanap po namin sa joint committee ay 150 billion pesos. Maraming salamat po, Madam Chair. Siyempre po, sinasamahan po natin si Secretary Duque sa kanyang panawagan sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa budget po ng usapin pagdating po sa budget ng DOH. Bagamat, Madam Chair, simple lamang po ang katanungan ko sa ating mga panauhin, tinatanong ko lang po, Madam Chair, kung kumusta po ang pakiramdam nila ngayon. Parang, how do you feel today? Are you feeling good today? Maganda po ba ang pakiramdam po natin ngayong araw na ito? Madam Chair, sana po marinig po natin ang bawat isa, Madam Chair. Opo. Maganda po ba ang inyong kalusugan ngayong araw na ito sa mga membro po ng DOH? Oo naman, palagay ko yung akin representasyon. Ayan, i-thumbs up nga nyo nga kung okay. 2 thumbs up kung maganda pakiramdam. Ikaw po, Madam Chair, kumusta ka po? Pagod na po. Parang Pero si okay pa din. Yusek David ay hindi maganda ang pakiramdam ngayong araw na ito. Pero nagpapasalamat po tayo at nakasama po natin. Kumusta po, Madam Chair, si Yusek David? Madam Chair, mabuti naman po. Maraming salamat po sa tulong ng House of Representatives po sa Department of Health. Okay. Madam Chair, kaya ko po na itanong, Madam Chair, ay noong kasing mga nakaraang hearing po, lalong-lalo na nung pinatawag natin yung PhilHealth, ay marami pong nagkakasakit habang po nagkakaroon kami ng hearing, Madam Chair. At maraming salamat po ngayon at healthy yung pamilya po ng DOH, sapagkat paano naman natin mahalagaan talaga yung sambayan ng Pilipinas kung mismo yung mga leader natin masakitin, ano po, Madam Chair. Dapat yung tinuturo natin kung paano mag-alaga ng malakas na pangangatawan yung ating mga kababayan, sana po, Madam Chair, ay natatandaan ng ating mga leader. At Madam Chair, sa pondo po na hinihingi ng DOH na 176 billion, hindi pala hinihingi ito. Sa pondo na ibinigay, tama ba, ng DBM sa DOH na 127 billion, maaari po ako magkamali, ay magkano po ang original proposal ng DOH, Madam Chair? Naitanong na po ito kanina, inuulit ko lang po ulit, Madam Chair. Sa pahintulot po ng atin tagapangulo ay si Yusek Villaverde po ang magbibigay kung magkano po ang hininging budget ng DOH. Yusek Villaverde, you are now recognized. Thank you, Madam Chair. Ang original pong pinropose ng Department of Health ay 188 billion. Sa Department of Health pa lang po yon. Sa PhilHealth ay 138 billion para matupad po yung mga sinasaad ng mga naipasang batas ditong mga nakaraang taon, particularly po yung universal healthcare at saka yung iba pang mga batas katulad ng notifiable disease, ng cancer control, yung first 1,000 days and so on po. Madam Chair, sa nasaad pong budget na 138 billion, tama po ba? Sa kakasabi lang po na budget na 138 billion, at magkano po ang lumabas sa NEP, Madam Chair? Yusek Villaverde. Opo, thank you, Madam Chair. Doon po sa DOH na original proposal na 188, ang lumabas po
ay 127 billion. At doon po naman sa PhilHealth na 138 billion, ang lumabas po ay 71 billion. 71 billion para po sa PhilHealth. Okay po. Pwede po nating matanong, Madam Chair, kung ano po yung planong pagkagastusan ng PhilHealth dito sa 171 billion na inallocate ng DBM ngayong taon na to para po sa PhilHealth. Madam Chair. Madam Chair. Yusek SBP Neri Santiago. Madam Chair, Mr. Congressman, doon po sa pinropose namin ng 138 billion, ang ibinigay po ng DBM is pareho po nung last year na 71 billion. At ito po ay ibibigay na benepisyo na inpatient at saka po yung konsulta na primary care benefit po. Madam Chair, sa akin pong pagkakaintindi tsaka sa pagkakaalala ko po dito sa pondo po ng PhilHealth, Madam Chair, alam ko yung mga miyembro at mga taong bayan ang nagbabayad, yung mga member po ng PhilHealth ang nagbabayad dito, at iyan po ang ginagamit nila na panggastos para po sa pangangailangan ng ating mga kababayan rin naman tuwing sila po ay nagkakaroon ng sakit. Pero bakit po ba kailangan humingi pa ng karagdagang 71 billion? Meron na mga payments po na natatanggap ang PhilHealth, Madam Chair. SBP Neri. Yes, Madam Chair, Mr. Congressman. Bali yung pong 71 billion or yun ang gagaling pong subsidiya from the government ay bayad po as premium for the indirect contributors po. So, dalawa po yung portion ng ating pagbabayad. Isa po yung mga may kakayahan na magbayad, ito po yung direct contributors, at isa po yung nanggagaling sa government subsidy, which is the premium for the indirect contributors po. Madam Chair. Madam Chair, kung po maganda yung pagkakaplano kasi nitong PhilHealth na to, dapat po umiikot ng maayos yung pondo na binabayad ng taong bayan sa PhilHealth at nagagamit rin sana, Madam Chair, ng taong bayan yung pagka tayo ay magkakaroon ng sakit, kailangan natin ng tulong sa gobyerno, dapat nandyan parati yung PhilHealth para tumulong sa atin. Madam Chair, sa isang hearing po ng Senado noong nakaraang July, kung hindi po ako nagkakamali, noong nakaraang Hulyo, sinabi po na maraming pera sa bangko ang PhilHealth, Madam Chair. Maaari po ba nating malaman kung magkano yung pera ng PhilHealth sa bangko, Madam Chair? SBP Neri. Yes, Madam Chair, Mr. Congressman. Bali kung nasa several investment vehicles po ang ating pondo. Sa special savings deposit po, nasa 30 billion po. Ang ating nasa time deposits po. Total na lang po, Madam Chair. Total na lang po. Okay po. Ang investable funds po ng PhilHealth ay nasa 213 billion po. Maraming salamat, Madam Chair. Madam Chair, ito po, tsaka sa ating mga kababayan, ipaintindi ko lang po sa inyo. Yung PhilHealth may pera sa investment na 230 billion, mahigit. 113. Pero ngayon, bakit nanghihingi ng 71 billion yung PhilHealth? Ako, Madam Chair, gulong-gulo ako dito. Bakit sa sobrang dami ng pera, bakit kailangan pang manghingi? Kung ito naman, Madam Chair, ay nangyari dahil sa kawalan ng bisyon ng gumawa ng finance ng PhilHealth, kailangan may ginagawa yung gobyerno tungkol po dito. Hindi pwedeng masyadong mababaw yung bisyon at oras na magkaroon ng pandemya, biglang mababangkarote yung PhilHealth, ang dami-daming pera sa bangko ng PhilHealth. Isa pa pong punto, Madam Chair, ay nagkaroon po ng sariling audit ang PhilHealth at pagdating po sa Region 9, nasabi po na 20% ng pondo ng PhilHealth ay nawawala dahil sa korupsyon o dahil sa overpayments.
Yung 20% po na yon, Madam Chair, over 7 years, estimated po ng Blue Ribbon Committee, kasama po ng Committee on Public Accounts, nahihigit kumulang 150 billion pesos, Madam Chair. Ngayon, sa madaling salita, kung hindi lamang mangungurapsyon, kung hindi lamang mangungurakot, yung mga taong dapat nagtatanggol at nag-iipon ng pera ng kabanambayan at naitutulong sa ating mga kababayan, dapat sobra-sobra pa sa hinihingi na 71 billion ng PhilHealth, yung available na hindi na kailangan pang i-withdraw sa investment bank ng PhilHealth sa pagkakataong ito, dahil ang hinahanap po namin sa Joint Committee ay 150 billion pesos. Isang patunay na rin, Madam Chair, na mismong isang kawani ng PhilHealth na may apelidong si Mr. Vargas ay nagsabi na sa panahon pa lang na ito, sa taon ng 2020, sa all case rates pa lang, maraming tinitingnan po tayong issue ng korupsyon sa PhilHealth at graft, pati yung mafia na tinatawag sa PhilHealth. Sa overpayments pa lang ng all case rates, 3 bilyon na kagad yung sobra na naibayad sa mafia na kailangan mabalik sa gobyerno at mapakinabangan ng taong bayan, Madam Chair. Madam Chair, ito po kasi ngayong araw na to, nasa briefing pa lang tayo. At ito po bang mga bisita natin, Madam Chair, ay nakapanumpa na sa simula po ng ating briefing ngayong araw na ito? Hindi pa. Maaari po ba nating hilingin na manumpa ang ating mga panauhin, Madam Chair? Comsec, can we ask our guest? Hindi. Second demotion, Madam Chair. There's a motion to our guests to take their oaths and duly seconded. Hearing no objection, the motion is carried. Okay, I request all the guests to please rise up, to stand and raise their right hand. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth, so help you God? Thank you. Madam Chair, mukhang lahat ay nagsabi ng yes, Madam Chair. Kaya inaasahan natin na lahat ng ating imbitado pong panauhin ngayong araw na ito ay magsasabi ng totoo, Madam Chair. Madam Chair, tinanong ko po kanina, kung natatandaan niyo po, kung kumusta ang kanilang kalusugan ngayong panahong ito, at lahat po ay nag-thumbs up, Madam Chair. Hindi pa sila nanunumpa kanina, Madam Chair. Ngayon pong nanumpa na,
para po ito sa paghahanda natin sa ating technical working group report sa PhilHealth, Madam Chair, sa darating na Lunes. Pwede bang tanungin natin sila muli ngayon? Kasi kanina sabi nila, maganda ang kalusugan okay. Madam Chair, maganda ba ang kalusugan ng bawat isa na umattend na guest ngayong araw na ito, Madam Chair? Pwede bang wag thumbs up? Pwede bang isa-isa nating marinig sa kanila, Madam Chair? DOH, pwede po ba? Okay naman po. Ako po, magsasalita para sa akin pong sarili. I am all right. I'm okay, Madam Chair. Madam Chair, yung iba pa po. Yusek Villaverde. Madam Chair, pwede bang sabihin sa mic na maganda ang kalusugan? Opo. Please kindly use your microphone po. Madam Chair, okay lang po. Yusek David. Madam Chair, maganda naman po ang pakiramdam ngayon. Yusek Tong-an. Madam Chair, maganda naman ang pakiramdam ko pagpasok ko, pero sa pag-uot ko kanina, hindi ko po maintindihan. Ito po yung first time ko na mag-attend ng budget briefing na pinag-uot ako. Yun lang po ang aking pakiramdam ngayon. Salamat po. Director Gorgolon. Good afternoon po. Okay naman po. Maganda naman po yung aking status po. Thank you. Yusek Rosette. Madam Chair, okay naman po ang pakiramdam ko ngayon. SBP Neri. Okay naman po, Madam Chair. Yusek Kabutahe. Madam Chair, physically, when I entered this morning, I'm okay. But the long briefing is taking a toll. Medyo napapagod na po. Maraming salamat. Okay na. Madam Chair, ako na po yung huling magtatanong, kaya sana po, baka ito na lang rin yung huling katanungan ko, Madam Chair. Kaya tapusin na po natin, Madam Chair. Si Attorney Dante Geran, kamusta po? Good afternoon po, Madam Chair and of course the Vice Chair. Ako po ay nasa magandang pangkalusugan. Unlike before when I was still with the NBI na akong sumasagot ng mga tanong, it's a good thing that SBP Neri is here. At mas lalong maging maganda pa po ang aking kalusugan pag na-approve ang aming budget. Thank you po. Yusek Vega. Madam Chair, I'm okay. Attorney Laperal. Si Mr. Villarante. Maayos po ako, ma'am. Thank you po. Madam Chair, bagamat napakahaba na po ng ating nagawang hearing, Madam Chair, ay kasama na po yung paghingi ko ng paumanhin sa pamilya ng DOH na nabigla sila sa ating paghingi ng kanilang panunumpa ngayong araw na ito. Kasi kanina, Madam Chair, sa umpisa, nagtanong na po ako kung maganda ang pakiramdam nila. At sinisigurado po natin na yung ating pong mga imbitadong guest sa araw na to ay hindi malalagay sa delikado ang kanilang kalusugan. At sa mga susunod po na hearing, lalong-lalo na po sa pagbaba po ng resolution po o report ng Technical Working Group ng Blue Ribbon Committee at ng Committee on Public Accounts, ay lahat po ay magiging present, lalong-lalo na po yung mga inimbitado nating guest, dahil lahat naman po ay mabuti ang kalusugan, Madam Chair. Yun lang po ang aking katanungan ngayong araw na to, at dasal ko po ang mabuting kalusugan para sa Department of Health, at alam ko po na iisa naman ang ating hangarin lahat na maayos yung serbisyo ng Department of Health para sa ating mga kababayan. At totoo naman na sa isang pamilya, Madam Chair, hindi naman lahat ay ayos. Minsan talaga nagkakaproblema. Pero sana po ang ating mga padre de pamilya, lalong-lalo na sa panahong ito, si Secretary Duque at si Chairman Dante Geran, si President Dante Geran, ay magkaroon ng tulong
galing po sa ating puong may kapal upang yung mga mali po ay ma-weed out o mabunot o matanggal sa ranggo po ng DOH at ng PhilHealth para po ito lahat, Madam Chair, sa kapakanan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ng pinakamahirap, Madam Chair. Madam Chair, mula po doon sa mga comments, saka sarili ko pong katanungan, hanggang doon na lang po siguro, Madam Chair. At kung kayo po ay wala ng sariling itatanong, Madam Chair, meron pala, Madam Chair. Sige po. Thank you, Vice Chair Jonathan. May pahabol lang po. Kasi may nagpapatanong po, dito sa second tranche of na upgrading of hospital beds, kasama raw ho ba ito sa second tranche? Pwede pong sagutin ni Yusek David yung katanungan. Madam Chair. Yusek David? Yes, Madam Chair, kung ang ibig po niyong sabihin sa second tranche is yung idadagdag po na budget sa Department of Health, kasama po doon yung upgrading ng ating beds. Sa second tranche po kasama? Opo. Thank you, thank you. Madam Chair, ang palagay ko po ay wala na po tayong nakalista pang kasama na magtatanong para po sa ating first and only round ng pagtatanong sa DOH. Sa katunayan, Madam Chair, ay ito ay pangalawang briefing na natin dahil naantala yung unang briefing natin nung nakaraan linggo po ba yun o nitong linggo lang na to, Madam Chair. Maaari niyo po akong itama po kung nagkakamali po ako. Anong Lunes, Madam Chair? At nagpapasalamat po tayo sa ngalan ng ating Speaker, Alan Peter Cayetano, sa pamilya po ng DOH, sapagkat hindi po kayo nagsawang pumunta po dito sa Kongreso. Ang Kongreso po, hindi nyo naman kaaway. Ang Kongreso po ay kalaban lamang ng mga kawatan at ng mga kurakot. Naniniwala po ako ay marami naman sa ranggo ng DOH at ng PhilHealth, marami pa naman pong natitira dyan na hindi naman kasama doon sa mga masamandabo na tawagin natin, Madam Chair, o yung mafia na tinatawag. At sa lahat po ng mga kawani ng gobyerno, meron man pong mangilan-ngilan na nasasangkot sa korupsyon, sana naman po dasal natin sa Panginoon ay wag naman ganoong karami, Madam Chair. At sa ngalan po ni Chairman Eric at ng lahat ng bumubuo ng Appropriations Committee, kami po ay nagpapasalamat muli sa pamilya ng DOH. Madam Chair, I respectfully move to terminate this briefing para po sa Department of Health at dasal ko po ang kalusugan ng bawat isa, lalong-lalo na ng bawat mamamayang Pilipino. At kasama na po dyan, Madam Chair, isisingit ko na rin, habang po ako'y nagmo-motion, Madam Chair, ay ang aking pakikiramay po sa pamilya ng aking Scoutmaster po nung ako'y bata pa, ni Sir Tolentino. Siya po ay namayapa sa loob ng isang COVID ward kanina sa Bulacan Medical Center. Nakikiramay po kami. Kagaya po ni Sir Tolentino ay libo-libo po sa ating mga kababayan, ay pinapakiramayan rin po natin, lalong-lalo na po yung mga nagkasakit ngayong panahon ng COVID, Madam Chair. Madam Chair, I second the motion. Second. There's a motion to terminate the briefing, duly seconded. Hearing no objection, the motion is carried. Thank you po. Thank you, DOH family. Maraming salamat din po. Maraming salamat po, Madam Chair, at ang mga kagalang-galang na miyembro po ng committee sa inyo po.